Katoliko ang totoong relihiyon na itinayo ng Diyos na si Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Haji Garcia at malugod ko kayong tinatanggap sa panibagong talakayan tungkol sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa ating mga pag-aaral ng Biblia. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, hinihiling ko na mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na pagtalakay. Sa video pong ito ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang tanong na matagal nang pinag-uusapan ng maraming tao. Ano ba ang relihiyong itinatag mismo ni Hesukristo? Maraming relihiyon ang umiiral sa mundo ngayon. Maraming grupo ang nagsasabing sila ang tunay na sumusunod kay Kristo. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat umasa lamang sa opinyon ng tao. Ang ating magiging batayan ay ang salita ng Diyos na matatagpuan sa banal na kasulatan. Hindi natin pag-uusapan ang isyong ito upang makipagtalo o manghamak ng ibang tao. Ang layunin natin ay hanapin ang katotohanan ayon sa Biblia, sapagkat sinabi mismo ni Jesus sa Juan 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung gayon, magsimula tayo sa pinakamahalagang tanong. May itinatag bang relihiyon o simbahan si Hesukristo? Ang sagot ay malinaw na oo. Sa Mateo 16:18 ay sinabi ni Jesus kay Simon, "Ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito." Pansinin nating mabuti ang sinabi ni Jesus. Hindi niya sinabi, magtatayo ako ng maraming simbahan. Hindi niya sinabi, bahala na ang mga tao na gumawa ng sari-sariling relihiyon. Ang kanyang sinabi ay, itatayo ko ang aking simbahan. Iisa lamang ang binanggit ni Kristo. Dito pa lamang ay makikita na ang layunin ng Panginoon ay magtatag ng isang pamayanang mananampalataya na magpapatuloy sa kanyang misyon pagkatapos siyang umakyat sa langit. Ngayon ay may magtatanong, bakit Katoliko? Magandang tanong iyan. Una sa lahat, dapat nating malaman na noong nabubuhay pa si Jesus, hindi pa ginagamit ang pangalang Katoliko, sapagkat ang salitang Katoliko ay nangangahulugang pangkalahatan o universal. Sa paglipas ng panahon, ito ang naging katawagan sa simbahang kumalat sa buong mundo na nagmula sa pangangaral ng mga apostol. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito: ang simbahang Katoliko ba ang may tuloy-tuloy na kasaysayan mula sa mga apostol hanggang sa kasalukuyan? Ayon sa pananaw ng simbahang Katolika at sa mga sinaunang tala ng Kristyanismo, oo, pinaniniwalaan nitong ang simbahan ay nagpatuloy mula sa pamumuno
ng mga apostol at ng kanilang mga kahalili at nananatili ang iisang pananampalataya na ipinasa mula pa noong unang panahon. Balikan natin ang sinabi ni Jesus, "Itatayo ko ang aking simbahan." Pansinin din natin ang isa pang napakahalagang salita, aking simbahan. Hindi ito simbahan ni Pedro. Hindi ito simbahan ng sino mang tao. Hindi ito simbahan ng isang hari. Hindi ito simbahan ng isang politiko. Ito ay simbahan ni Kristo. Si Kristo lamang ang tunay na may-ari nito. At kung si Kristo ang nagtatag nito, nararapat lamang na ang bawat Kristiyano ay magsikap na makilala ang simbahang iyon at mamuhay ayon sa kanyang mga turo. Marahil ay may ilan na nagsasabing sapat na ang maniwala kay Jesus at hindi na mahalaga ang simbahan. Ngunit sa bagong tipan, makikita nating tinipon ni Jesus ang kanyang mga alagad bilang isang komunidad. Nagtalaga siya ng 12 apostol, nagturo sa kanila at inutusan silang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa buong mundo. Sa Mateo 28:19 hanggang 20 ay sinabi niya, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo araw-araw hanggang sa wakas ng panahon." Mapapansin natin na hindi iniwan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na magkanya-kanya ng pagpapaliwanag. Nagbigay siya ng misyon, mga saksi, at isang pamayanang magpapasa ng kanyang aral sa susunod na mga salinlahi. Bilang mga Katoliko, naniniwala tayo na ang simbahang itinatag ni Kristo ay hindi naglaho. Patuloy itong umiral sa kasaysayan sa kabila ng mga pagsubok, pag-uusig at pagkakamali ng ilang miyembro nito. Ang pangako ni Jesus na hindi mananaig ang pintuan ng Hades laban dito ay nagbibigay ng pag-asa na mananatili ang kanyang simbahan hanggang sa wakas ng panahon. Ngunit narito ang isang mahalagang paalala. Ang pagiging Katoliko ay hindi otomatikong nangangahulugan na tayo ay banal. Ang tawag ni Jesus ay hindi lamang maging miyembro ng simbahan, kundi maging tapat na alagad. Ang pananampalataya ay dapat makita sa ating pamumuhay, sa pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa katapatan, sa pagpapatawad, at sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Kung tinatawag natin ang ating sarili na Kristiyano, dapat makita si Kristo sa ating mga salita at gawa. Hindi sapat ang pangalan lamang. Ang mahalaga ay ang tunay na pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, sa mga susunod nating talakayan ay susuriin pa natin ang iba pang mga talata sa Biblia at mga pangyayari sa kasaysayan
na madalas ginagamit sa usaping ito. Layunin nating mas makilala ang pananampalatayang Katoliko at mas mapalalim ang ating relasyon sa Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nakatulong sa inyo ang pagtalakay na ito, maaari ninyo itong ibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Magtapos tayo sa sinabi ni Apostol Pablo sa sulat sa mga taga-Epeso 4:4-5. May iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong iisa ang pag-asang tinanggap ninyo sa pagkatawag sa inyo. Iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang binyag. Naway gabayan tayo ng Diyos sa ating patuloy na paghahanap ng katotohanan at higit sa lahat sa ating tapat na pagsunod sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Haji Garcia. Hanggang sa muli, pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Amen.